So, magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, na-attract ba talaga mga babae sa evil? Yung mga masasama ugali? Na posibilidad ba na nagkataon na yung mga pogi ay nagkakaroon ng traits na ganun na masama ugali? O sinasabi lang talaga ng babae to? Tingin ko dalawa to eh. Both na meron naman kasing mga pogi na hindi naman talaga masama ugali kahit na maraming options. Pero yung iba talaga, which is karamihan talaga ng pogi is natututo sa game kasi nga babae na mimili. So, nalalaman ng mga pogi yung manipulation tactics ng babae na sila naman talaga nagbe-benefit. So, ang nangyayari niyan is parang hindi na lang nagko-commit yung pogi kasi nga kagaya nga ng hypergamy is may posibilidad talaga sila na makipag-on sa iba. Kahit na sabihin mong pogi ka, kuwari gusto nilang gamitin yung lalaki na beta box provider, pwede siyang makipag-ons doon. So, depende pa rin yan, case to case basis pa rin talaga yan, kung ano talaga priority ng babae. Pero ganun pa nga, nakaka-attract ba talaga ang masasama ugali or yung evil? May conclusion na rin ako dyan eh. Actually, medyo attractive talaga yung evil, yung medyo masama talaga. Kasi, yan yung default state ng realidad eh. Kailangan, para makasurvive ka talaga is, kailangan mo maging masama. Sa Gnostics, dinibunk na yan eh. Lahat ng nag-i-exist is evil. Kasi nga, interdependent tayo. May isang magsasuffer para sa comfort mo. Ganun lang talaga. Siyempre, pag kayong lalaki, evil is wala siyang pakialam sa iba. Basta ang mauuna sa kanya is yung success niya. So, mostly ng mga successful na tao is may kasamaan din talaga ng ugali. Kasi the more na nagiging successful ka sa ugali, sa pera, monetary to ibig sabihin mas marami kang tao talaga na naaapakan. Interdependent kasi tayo. Wala talagang malinis talaga na trabaho. Kung titingnan mo siya sa talagang black pill lens, kahit sabihin mo na kaya pansin mo yung mga mahihirap, 'di ba? Yung mga mararangal yung trabaho, yun yung mababa kita. Pero pagka yung mga influencer, yung mga nangi-scam, kasi scamming yan eh. Wala ka naman talagang binibigay na value sa ibang tao kundi entertainment. Eh yung entertainment ba, may mapapala ba tao dyan? Kung titingnan mo yung sa Black Pill Lens, wala, distraction lang talaga yan eh. Kaya nga hindi na nga ako yung nagising ako, nagkaroon ng enlightenment. Hindi na ako nanonood ng movies, nakikinig ng music. Ngayon nakikinig ako ng music kasi nga ako lang naman mag-isa dito. Pero yun nga, hindi na ako nakikinig ng movies, teleserye, entertainment. Hindi na nga ako updated kung sino MVP sa basketball eh. Ganun yan kasi nga wala talaga siyang value. Yung entertainment wala talagang value yan. Ang magiging mahalaga na lang talaga sa iyo pag nagising ka is yung survival mo na lang talaga pang sariling kapakanan. Pati nga dati, impulsive din ako buyer. Mahilig ako bumili ng mga branded. Pero hindi yung branded na mamahalin. Yung Adidas, Nike lang. Yung sports na brand lang. Yun lang kasi yung parang uso sa Pilipinas. Actually, halos lahat ng Pilipino mga ganun gustong brand. Nike, Adidas, puro ganun. So, ganun din ako dati. Pero ngayon, nabawasan na yan kasi nga, yung ginagamit ko na lang talaga, yun yung binibili ko. So, kung iisipin mo is, nakaka-attract din talaga yung mga masasama din talaga. Kagaya promiscuous na babae. Actually, na-attract ako sa promiscuous kaysa dun sa kasi parang may something sa evil talaga na nakaka-attract. Kaya nga pagka passive-aggressive yung ugali ko, dun na-attach yung babae. Tsaka, syempre, pag marami kang option or conceited ka dahil sa looks mo is na-attract babae. Kasi nga, yun yung tinatawag nilang push and pull. Pero ganun pa man, attracted na sila sa'yo in the first place. Nagkataon lang na
conceited ka or kahit na hindi marami option mo, conceited ka or yung ibang lalaki naman na pogi na maraming option talaga. Kaya nagiging bad boy sinasabi nila. Yun lang naman talaga yun eh. 'Di ba sinasabi nila bad boy. Pero sa totoo, ang gumawa ng pagiging bad boy ng lalaki is babae rin talaga. Kasi sila yung sila yung game eh. Sila yung namimili ng player. Tingin mo ba magkakaroon ba ng player na lalaki kung hindi sila pinili ng babae? Nature nagpili sa kanila, babae, di ba? So malamang hindi sila magiging player. Di ba nga sinabi ko na sa inyo yan, yung imprinting sa lalaki. Kung ano yung first sexual experience mo, kung gaano siya kabilis or paano mo siya nakuha is gano'n na yung imprinting na tatatak sa utak mo subconsciously. Kagaya na sa akin, ons. So, nalaman ko na yung game bata pa lang ako. 19 pa lang ako nalaman ko na halos lahat ng nakaka-meet up ko, sub 5. Tapos lahat ng gusto kong gawin is papayag sila kasi nga sub 5 sila. Pero kung ginawa ko yan sa average looking or ka-looks match ko, hindi sila papayag, syempre. Sub 5 lang gagawa nun. Yun talaga magbabato talaga ng sarili talaga nila. Kasi priority nila yung survival din ng genetic nila eh. Gusto nila yung looks ko, mabump up yung genetic line nila. So, survival and procreation pa rin yun. Priority. Malamang, kung pangit ka na nga, priority mo talaga may itsura. Kahit naman si Wamos, di ba, nag-beta box sa may itsura. Which is worth it naman din sa kanya kasi nga na-bump up yung genetic line niya. Ganun yung common sense eh. Actually, kahit hindi common sense to eh, kasi subconscious to eh. Yung alam ng mga tao yan na pangit sila, average looking sila, or pogi sila. Kasi since bata pa lang yan, nakaka-receive na yan ng mga praises, tsaka yung mga treatment. Subconscious tong nangyayari na to, depende talaga sa treatment ng environment. Tapos sabay dun nila nalalaman. Tsaka pagtingin nila sa salamin, alam talaga nila yung pangit sa pera na lang ko talaga delusional ka na lalaki. Na obvious na sub 5 pa. Pero tingin mo sa sarili mo, pogi ka. Pero wala masama nun, confidence nga, di ba? Pero kung puro rejection na papala mo, is talagang delusion na talaga yung naiisip mo. May mali ka talaga na perception. Kasi sabi mo, bakit pogi naman ako, puro rejection na halos lahat ng tingin sa'yo ng tao, sub 5 ka, delusion ka. Delusion ibig sabihin. Yun yung sinasabi ko na Kaya napansin mo, yung mga nakaka-procreate talaga is talagang sub 5 tsaka average looking talaga. Kasi sila yung willing talaga na mag-beta box para maangat yung genetic line nila. Now, yung mga pogi nga hindi nagko-commit, 'di ba? Yung true alpha na sinasabi nila. Kasi wala naman na silang pakialam sa sa genetic line nila kasi sila na yung nasa top ng aesthetic eh. Pero iba-iba pa rin yan sa priority ng lalaki tsaka sa level ng awareness niya. Siyempre, pagka naging player yung lalaki, carnal based din yun. Siyempre, pagka yung lalaki na pogi na hindi naman player, is priority nun yung ugali, tsaka connection. Depende talaga sa lalaki rin talaga, tsaka yung level ng awareness niya. Kasi naniniwala ako na may innate personality tayo. Kung mabait ka talaga, wala sa itsura yan. Wala sa itsura yan. Pero nasi-shape yan, depende sa treatment sa'yo. Depende na lang sa treatment sa'yo ng ibang tao. Kasi 'di ba kung masama, pangit yung treatment sa'yo ng ibang tao, malamang magiging introvert ka kasi nga defense mechanism yun, subconscious yan eh. Na Kaya nga yung may mga kapansanan, 'di ba, ganun, na talagang nag-isolate sila, hindi sila sociable kasi nga yung treatment kasi sa kanila. Although meron tayong mga tinatawag na formality treatment for the sake lang na na sabihing mabait sila ganyan. Kasi ganyan sa lipunan, 'di ba? Plastikan sa lipunan para makasurvive.
So, pero yung subconscious, yung facial expression, tsaka yung treatment, kaya ngayon yung sinasabi, di ba? Huwag mong paniwalaan yung mga sinasabi ng tao, tsaka yung itsura, which is mahirap gawin. Ang papaniwalaan mo yung kilos nila, tsaka yung ginagawa talaga nila, hindi yung salita nila. Yun lang naman talaga yun eh. Kasi mostly talaga ng mga tao is manipulative. Kasi nga, naka-wired talaga sila na yun yung focus. Manlamang sa kapwa, ah, mang-exploit, mang-manipulate, magsinungaling. Actually, everyday na nga tayo nagsisinungaling. Yung pagsabi mo pa lang ng hello, hi, how are you, mga ganyan is pagsisinungaling na yun. Wala ka naman talagang pakialam sa tao na yun eh. Sinasabi mo lang yun para magmukha kang mabait. Blue pill mindset to sinasabi ko sa inyo para makasurvive ka talaga. Kasi interdependent tayo. Wala talaga independent talaga na tao. Need talaga natin ng isa't isa para makasurvive. Kaya nga sinabi nila yan eh, yung mga mayayaman daw is mahirap daw makapasok sa sa heaven, which is yung state ng nirvana, moksha, enlightenment. Mostly kasi ng enlightened na tao or na-reach yung nirvana is hindi naman talaga sila carnal, hindi naman talaga sila worldly view na actually, marami talaga akong opportunity. Dahil nga may wisdom ako na ganito is, alam ko na yung mga future consequences ng mga action ko. Actually, kahit nga ngayon matanda ako, pwede ko naman sila numbers game dyan or patasin body count ko eh. Pwede rin ako mag-pro, kaso hindi ko ginagawa yun. Kasi nga, alam ko yung mga future consequences. Dahil nga sa knowledge ko. Ayoko rin magparami masyado ng pera kasi marami kang i-maintain tapos tataksan ka na malaki. Dito, pwede ako magparami ng pera dito tapos pag uwi ko sa Pilipinas, aasa na lang ako sa interest ng bangko ko. Which is yun, pwede kong gawin yun. Pero yung sinasabi ko na paparami ka ng pera para sa, yung purpose kasi yung ano nun eh, yung mga kilos at choices mo, ang tinitingnan ng enlightened mind is yung purpose mo doon. Sinabi na rin sa Matrix yan eh, yung Meravidian, di ba yung cause and effect? Oo nga, may cause and effect. Pero yung mostly ng purpose ng tao is hindi nila alam na nagbe-base lang kasi sila sa carnal desires or tinatawag nating desires and impulses which is naka-wired sa survival tsaka procreation. Lahat talaga ng ginagawa natin dito, naka-wired talaga dun. Pagpapapogi, pagpapaganda. O, syempre, double bind na rin yan. Yung pagpapapogi, pagpapaganda ng katawan is for survival mo rin yan. At the same time, maka-attract ka ng opposite gender. Dahil nga sa physique mo, di ba? May fuckable ka ng katawan. So, ganun pa rin yan. Lahat talaga yung ginagawa natin, dun lang talaga naka-wired sa survival at procreation. Subconscious to Yan yung blue pill na mindset. Lizard brain. Default state yan. Yan yung blue pill na default state. Di ba nga, madami kong basher dati, di ba? Ngayon, wala na silang mababash kasi sunod-sunod yung video ko eh. Malamang nagising na rin yung mga utak nila na oo nga no, tama to si Filipino Black Pill no. Default state talaga yung blue pill. Yan talagang default state. Kahit ninununuan pa natin, nagko-compete talaga para makasurvive. Pinipili sila ng babae dahil sila yung malakas. Tapos yung mga nananalo sa war is dinudukot nila yung mga babae tas inaanakan. Hindi ba hindi ba survival and procreation 'yon? Brutal talaga, puro violence lang talaga dito sa existence na to. Kaya attractive 'yan sa babae. Kasi word talaga yung bawat tao, hindi lang naman babae to eh, pati lalaki. Kahit ako enlightened na yung mind ko, na-attract pa rin talaga ako sa mga promiscuous na babae or tinatawag nilang bad bitch na or hoe. 'Di ba, chini-shame ng mga lalaki 'yan. Prostitute to. Pero bumukha ka yan sa kanila or galingan ng sex. Ganun din naman ma-attract yung
Tapos kung sino pa yung mga ganun, sila yung may mga itsura. Pansinin mo yung may mga promiscuous na tao, sila talaga yung may mga itsura na na muka. Face tone sinasabi ko, karamihan pero hindi majority, karamihan to. Kasi yun yung game eh. 'Di ba nga meron sa community ko yung pinost ko sa inyo na yung mga mapepera is alam nila yung exchange ng value, pera sa beauty. Ganon din naman yung mga magagandang babae nanghahanting ng mga mayayaman. Gaya nila Gretchen, Hart, sino pa yung mga talagang alam yung game. Pero yung sila Bea, hindi nila alam yung game niyan eh. Yung mga pumapatol sa mga normal na normal na lalaki. Gusto kasi nila doon is yung peace. Pero talaga yung game talaga ng babae is kung may tsura talaga, top notch yung babae is nanghahanap talaga sila ng mayayaman talaga for lifestyle. Kasi yun talaga yung exchange ng value eh. Kaya nga kung mas maganda talaga magpapera na lang talaga kayo. Tapos biruin mo. Biruin mo mag-pro ka. 1,000. Per ano yan, pro. Tapos check-in ka. 1,500 lang mga gastos mo. Hindi ka kakain sa labas ha. Hindi mo lilibre yung babae. As in action lang talaga kayo. Kasi ako yun, di talaga ako malilibre. Ba't ako malilibre? Hindi naman kita girlfriend. Hindi naman din kita ka-long term. Ang purpose ko lang dun is action lang din talaga. So 1K, pwede ko nga gawin yan ng eh. So para ka na rin ng girlfriend, mas pa, paiba-iba pa. Tsaka iba-ibang fetish, tsaka hindi tumatanda. Ikaw lang tumatanda. Kahit basta may pera ka, papatulang ka talaga. Kahit nga tumanda ka na eh. Pera lang yung mga pro talaga na online, yung mga sideline lang. Pero yung mga bumabandera, tsaka yung talagang hanap buhay nila yan. Dahil salat sa buhay is talagang di namimili ng customer yan. Kahit matanda ka pa, 50 ka na, 60. Hindi mo mamimili yan basta may pera ka. Siyempre pagka ganong edad, marami ka ng pera. Expected na rin sa'yo yan. Kaya nga, ang sang-ayon lang ako kay Koy Koy is yung paramihin mo talaga yung pera mo. Tapos hindi yung property mo. Kasi pag pera, pinarami mo. Parang abundance talaga yung mindset mo niyan eh. Kasi mawalan ka ng damit, bibili ka na lang ng bago. Mawalan ka ng mga bibili ka na ng bago. Tapos kung saan ka pumunta, wallet lang talaga dala mo or card. Which is yun yung maganda, since sarili ka lang talaga nakapokus. Kaya nga hindi rin ako nagkokotse kasi yan yung mentality ko eh. Na na ayoko na may inaalala, may maintain. Tangina, ba't pa akong papagawa, lilinis-linis ng kotse, papacar wash. Magbayad na lang ako ng bus. Or maglakad na lang ako, mag-exercise. Naka-exercise pa ako. Depende yan sa mindset nyo ha. Kasi ako, priority ko nga, kalayaan eh. Which is nasa mindset yun. Ayoko nung may grupo-grupo, maraming kaibigan. Kasi maraming kaibigan, may maintain mo rin yan. Karelasyon, tapos body-body system, mga ganyan. Pero ganun pa nga rin, kailangan mo pa rin talagang natin ang isa't isa kasi survival talaga ang labanan dito eh. So yun nga, attractive talaga to. Both gender to ha, hindi lang babae na attract sa yung cocky or jock na sinasabi. Pero syempre, ang pipiliin nila na ganun, yung dominant na lalaki, is may itsura. Tingin mo ba si Christian Grey? Kung nilagay nila si Jeff Bezos na ganun yung ugali, mala Christian Grey, narcissist. 'Di ba narcissist si 'di ba Christian Grey? Dominant siya, 'di ba? Yun yung role niya dun sa 50 Shades. So kung yun yung niya, personality niya, dark triad na sinasabi nila. Pero mukha niya Jeff Bezos. Tapos, manonood kaya yung mga babae nun? Malamang hindi, di ba? So, kaya nagkakaroon ng ganun is namumulat kasi yung mga lalaki na player eh. Kasi babae ang namimili eh. So, pinapamulat ng babae yung mga game nila.
Actually, yung mga naging exes ko, sila rin nagkukwento ng mga kagaguhan nila sa akin eh. Pati yung mga, yung naka-ons ko, di ba, yung nakauna sa akin, may boyfriend daw siya. Sila mismo nagkukwento, promise. Kaya, yung player talaga na lalaki is, yung mas player pa sa akin, hindi naman talaga ako player. Kasi hindi ko priority rin gaano yan eh. So, yung mas player pa talaga, yung talaga mga body count, 30, 40, ganyan, is talagang alam nila yan. Kasi nandun sila sa side na kabit sila, side dude ng babae, or may boyfriend yung babae, ganyan. Which is, babae mismo na yung umaamin, hindi sila sinungaling. Hindi sila nagsisinungaling. Kasi na-experience nila yun eh. So, attractive talaga yan, yung talaga, yung kasamaan. Kasi yan yung default dito sa realidad na to eh. Para makasurvive ka, kailangan mo talagang mang-exploit, manglamang sa kapwa. Tatay ko nga, di ba? Yan yung sinasabi ng kapatid ko. Sinasabihan yung tatay ko. Si daddy ganito, laging isip makalamang, makalamang. Kaya nga siya nagustuhan ng babae. Bukod sa looks niya tsaka height niya eh. Dahil ganun yung mentality niya. Kasi nga, nakakapag-provide talaga siya. Minsan nga nagugulat yung nanay ko, 'di ba? Magkakaroon siya ng 500,000. Isang bagsak 'yan, tapos na ganun, isang bagsak yung tatay ko. So, hindi niya alam kung ano. Kasi regular employee, 'di ba? Biruin mo regular employee, biglang isang bagsak 500,000. Kasi may sideline siya eh. Ewan ko kung anong sideline yun. Hindi ko nasasabihin sa inyo. Tsaka hindi ko rin alam dahil hindi niya sinasabi. Pero nakakagulat yun para sa minimum wage earner, 'di ba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo na attractive talaga yan. Kasi lalo na yung mga maraming pera. 'Di ba sinabi na rin sa Bible yan? Kasi the more na marami kang pera, chini-chase mo yan is the more na willing ka makagawa ng masama. Yung magsisinungaling ka. Kagaya ngayon, 'di ba sa Facebook, ang daming mga motivational speaker, 'di ba? Tsaka yung mga scammer, yung diploma, hustle. Hindi na lang pwede sabihin pagsabay kasi sa akin para sa perspective ko pagsabayin mo eh. Lahat pagsabayin mo. Kasi hindi pwedeng isa focus lang. Di yung mga scammer sabihin, "To, hindi mo kailangan ng diploma yan." Paano kasi na yung experience nila iba sa inyo. Ikaw naman tanga ka, ginaya mo, hindi pumalpak ka. Hindi mo sila pwede sisihin dahil nautukan nila, di ba? Parang yung nagsasabi, bilhin mo tong game ko, ganito, ganito gawin mo sa babae. Nako, wala ka naman dapat gawin eh. Gagawin mo lang talaga, presentable, malinis, tapos ayusin mo yung sarili mo. Na actually, papatulan ka nga rin ng babae. Basta may trabaho ka kahit minimum wage eh. Basta mapasa mo lang talaga yung looks threshold niya eh. Na Tsaka makikitaan ka niya na pang long term. Kasi yun talagang both gender to gusto talaga ng babae loyal. Tapos yung mga masasama na ginagamit nila sa sexual underworld. So kung wari ako, mostly na na-attract ko sub 5 kasi sila yung loyal sa akin. Never ko na-experience na mag-cheat. May nag-cheat sa akin. Never ko na-experience. Ba't ako chichitan ng babae dahil sub 5 sila. Never ko na-experience yan yung nag-cheat yung babae sa akin. Yung iba mga lalaki na-experience nila yan kasi pinaghihirapan nila yung babae nila eh. Ganun lang naman talaga, hindi rin naman balance eh. Talo rin ako kasi sub 5 yun. Yung mga lalaki rin na nag-cheat sa kanila, talo rin sila kasi nag-cheat sa kanila. Lamang naman sila sa looks. Hindi ka makakalamang sa realidad na to kasi yung babae, picker eh, nature yan eh. Magko-compromise ka na magko-compromise eh. Malamang yung average looking tsaka pangit is talagang yun talaga yung route nila, yun yung lane nila talaga mag-compete tsaka mag-beta box provider. Kasi nga, kung hindi sila kikilos, wala namang magbabato sa kanila mag-a-approach. Sa high tier normie tsaka pogi, meron. Meron. Minsan nga, nakaupo ako, biglang
May tatabi na lang na kahit lalaki, kakausapin ka eh. Ganun ka easy work pagka lamang ka sa itsura. Kasi ano, upper hand na yan eh. One step ahead. Hindi ko naman sinasabi malaki yung agwat, pero ang sinasabi ko is parang natural yung nangyayari na halo effect. Dati nga nag-awol nga ako eh. Ayaw pa ako sibakin sa trabaho ko eh. Nag-awol talaga ako. Siguro mga 2 buwan yun. Tapos sabay binibigyan lang ako ng extension na leave, mga ganyan. Dito na yun ha, sa bansa na yun. Bansa na to. Hindi naman nila ako sinibak kasi matalino ako. Sabi ko, tangina, gusto ko nga sibakin nyo ako para asa ako sa gobyerno. Ayaw nila gawin kasi alam nila yung utak ko eh. Alam nila na yun talaga gagawin ko, asa ako sa benefit kung sinibak nila ako eh. Kasi pwede mong gawin yun pag tinanggal ka. Kasi may ground eh. Na wala ka ng trabaho, mahihirapan ka maka-apply sa iba bago. Kasi tinanggal ka eh. Anong gagawin mong referee? O malamang wala. Di mahihirapan ka. Di ground talaga yun para makakuha ka ng benefit. Kasi sinisanti ka eh. Ganun lang naman dito eh. Pautakan lang talaga eh. Kailangan mo talaga manlamang para talaga maging komportable buhay mo. Now, sa mga Buddhist na mga monk na hindi nila kailangan gawin yan kasi ang focus nila yung mind nila eh. Yung kalayaan eh. Kalayaan, which is yung ma-reach nila yung nirvana. Yun lang yung focus nila. Di ba nga yung mga Buddhist, bata pa lang yan, 18 pa lang yan. Pagpatong nila ng legal age is mag-aano na talaga sila kukumpulan. Tapos magme-meditate lang yan buong araw. Tapos kakain sa tamang oras. Tapos magvo-volunteer, kawang gawa, ganyan. Tatrabaho pa rin sila ng marangal. Tapos paulit-ulit lang ginagawa nila hanggang ma-reach nila enlightenment. Actually, after nila ma-reach ang enlightenment, ganun pa rin gagawin nila hanggang mamatay sila eh. Na ano eh. Kasi the more na marami kang attachment, kagaya ng ari-arian, material, kasi yung friendship, marami kang kaibigan, material pa rin yan. Kasi nasa material realm tayo, di ba? Yun yung true meaning na materialistic. Ibig sabihin na attach ka sa tao, maraming tao ah. Material kasi yan tao, material being yan eh. Matter pa rin yan. Katawan ng tao is matter yan. Pag ang focus mo is materialism, is ibig sabihin worldly ka na tao. Yun yung perspective mo. Mahilig ka ng friendship, maraming tao, tapos maraming bagay. Gusto mo yung mga bagay, relasyon din. Gusto mo maraming relasyon. Tsaka yung mga comfort, kotse, 10 kotse, 100 sapatos, damit, closet, punong-puno na ano. Yan yung desire, which is carnal base yan. Yun yung meaning talaga ng carnal na worldly desire. Which is yan yung default state talaga ng lahat ng nabubuhay dito. Program yan. Program yan ng matrix, which is yung existence. May sariling ang will yan eh. Driven lahat ng nabubuhay dito na mag-survive at mag-replicate. Walang pakialam ang nature kung sino maaapakan. Tingin mo ba nagsisisi yung mga hayop, nakapatay sila ng kapwa nila hayop para mabuhay sila, makasurvive? Hindi. Kasi default yan eh. Default state yan. Blue pill talaga yung default state. So kaya attractive yung mga evil talaga na tao. Kasi doon nakasalalay yung survival. Eh kahit nga yung promiscuous na babae, promise talaga attractive talaga sila. Lalo na yung sa beer house experience ko, yung kasi apat kami, 'di ba? Sinasayawan ako. Actually, lahat naman sila ganun sa akin. Pero ito talaga malala talaga 'to eh, kasi talaga nagla-lap dance din talaga. Tapos sinahalikan ako, sinusubuan, hinihimas pa, minamasahe pa yung kamay ko. Sabi ko, to hindi naman ako bumili ng ladies drink. Promise di ako bumili ng ladies drinks. Hindi ako naglabas ng pera. Tapos pinapa-order pa nga ako ng beer nun eh. Sinabi ko doon sa babae na ka-table ko. Sabi ko, nako, ayoko umorder kasi
sa akin din nila papabayaran yan eh. Tapos sabi ng babae sa akin, hindi, wag ka magbayad. Ganun yun. Ganun yung halo effect pagka gusto ka ng ano. Sabi niya, ang ganda naman ng mata mo, sabi sa akin ganun. Tsaka hindi rin ako judgmental. Kasi sinabi niya, na alam ko nagbibiro siya eh. Alam ko may pamilya at anak ngayon. Tapos sabi niya, ilan na ba anak mo? Sabi niya, 10. Tapos yung sinabi niya 10, hindi ko na dinigap. Kasi wala naman talaga akong pakialam dun eh. Dahil nandun lang naman talaga ako dun para mag-enjoy. Pero promise kung wala sila, mauuwi ko yung babae na yun. As in, libre na yun talaga. Kaso, yun nga, dahil yung utak ko is hindi naman din ako carnal based. Alam ko yung mga future consequences pagka ginawa ko yung mga yan. Makakasira ako ng pamilya. Tapos baka may chance ka pa magka-STD kung hindi ako mag-condom. So, yun yung mga, parang mga, bawat isang choice is maraming effect. Yun yung nakikita ng ano, kaya nga sinasabi nila, yung mga matatalinong tao, intelligent, is nagiging single. Kasi nakikita talaga nila yung mga consequences ng isang action lang ha. Isang action lang, nakikita mo yung mga perspective ng mga mangyayari na ano. Kaya nga ito, nasi-share ko, di ba? Ang route natin is Date Pro. Kasi sa online, naghahanap na yung mga babae ng mga kagala-gala, kain lang sa labas, nood sine. Online na yung meet up hindi na kaibigan. Hindi na uso kaibigan ngayon. New people na online. Naghahanap ng ganun. Tapos, meet up, FWB, ONS. Harapan na to ay mismo yun. Minsan pa nga, may nag-post, di ba? Sa community, sinabi ko, naghahanap siya ng ka-meet up, pogi lang. Pag pangit, autopass. Di ba yun yung sabi ng babae? Which is mas maganda yung ganun. Kasi honest naman. Ganun na nangyayari ngayon na ano. So, paano? 30 minutes. So, paano yung lampis?